Inihaw na tagutungan, isda, swaki at saka ginataang kasag naman ang lulutuin ko ngayon. Pag di pa naman ako binulatan yan, sa daming ulam na yan. At yun na nga for today's video, at dahil nga may pangilawin na naman ngayon, ay siyempre matik na yan, ay di nasa dagat na naman ako. Para maghanap buhay at siyempre makakuha ng mga pangulam. At ang isi-share ko nga pala sa inyo na klase ng pangulam ay kasag kung tawagin din sa amin, o alimasag naman kung tawagin sa iba. Madalang nga lang pala kayo mag-ulam ng ganito kasi nga ito'y binibenta namin. Sa lahat nga pala ng mga klase ng mga crab ay ito ang nadadalian kong hulihin kasi nga ito yung mga mulog baga sila. Lalo kapag gabi at yan dali lang yan hulihin. Pero makakahuli ka rin naman ito kahit umaga. Kaya nga lang ay medyo mahirap kasi yung iba kalimitan kapag umaga ay mga nakabalay sila sa buhangin at mata lang yung kita nila. Pero meron din naman mga nakalabas, kaya lang ay bihira lang, madalang. Pero kung paano mo nga sila hulihin sa gabi ay ganun lang din sa umaga. Hindi baga sila as in yung maligalig. Madali lang talaga silang hulihin. Pero yun nga, mas makakarami ka ng huli ng ganito kapag gabi ka mangunguha. Kasi nga halos lahat naman ng laman dagat ay nagsisilabasan talaga yan kapag gabi. Pero hindi nga sa lahat ng oras ay mulog sila. Meron ding mga mabibilis kumilos tulad niyan, ayan nakawala. Nga pala kapag ganyan nakatakas sila, ay huwag mong hayaan, kailangan habulin mo. Hindi kapag nakatakas sila ng ganyan, kailangan sundan mo sila ng flashlight o yung bagang sundan mo ng tanlaw kung saan sila hihinto kasi ngayon ay bumabalay sa buhangin. At kapag ngayon ay kumaripas na ng takbo tapos hindi mo nasundan ng tanlaw, ay hindi mo mamalayan kung saan baga sila bumalay. Nakita nga rin pala ako dito ng swaki na nakabalot sa kulapo at kukunin ko na nga rin pala kasi nga masarap din naman yan ulamin. Ang mga swaki nga pala ay para din lang yan tuyom, kaya nga lang kagandahan dito sa swaki ay pwede mo siyang damputin. Hindi nga tulad ng tuyom na matitinik ka nun kapag dinampot mo yun. Pero pwede ka nga rin matinik niyan kapag hihigpitan mo yung hawak sa kanila. Pero hindi naman yan tulad ng tuyom na kapag nakatinik ay maantak. Yan kasi ay para ka lang natusok ng karayom, parang ganun. Tapos nakakita nga rin pala ako dito ng manala at hinuli ko na rin. Abay pwede rin naman yung ulamin ay. Noong mga nakaraan nga namin pangingilaw ay marami din kami nakikitang manala. Pero hindi nga namin hinuhuli kasi nga marami pa kami pang ulam. Pero ngayon nga wala kami ng ulam. Ay hala, ihuhulihin namin yan kahit anong makita namin na pwedeng ulamin. Tapos ayan nga at muntik pa akong makagat. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong isda na ayan, pakuya-kuyakoy. Ang ganda ng kulay niya. Hindi ko nga pala yan hinuli kasi nga yan, liit lang naman yan. Parang maganda yan ilagay sa aquarium, kaya nga lang wala akong aquarium. Nakakatuwa nga talagang pumunta din sa dagat ay kung ano-ano na lang ang nakikita ko dito ay maliban na lang talaga sa pera. Nga pala kapag ako ay nangingilaw, ganitong klase lagi ng kasagan na kukuha ko, yung ganda rin bagang kulay blue. Hindi nga tulad na ring isa. Madalang yung ganito. Nga pala madali lang malaman kung babae o lalaki ba yung nahuli mong kasag. Tanungin mo. Hindi kapag kulay blue, yun ay lalaki. Kapag ganito naman ang kulay, babae. Pero makikita naman niya sa harapan nila, madaling malalaman. Pero sa katang naman, kung yung titingnan mo yung pangmadali ang tinginan baga para malaman kung babae o lalaki yun. Kapag malalaki ang sipit, di na yung mga lalaki. Kapag maliit ang sipit, babae yun. Pero kung hindi ka sigurado sa ganun, di tingnan mo yung kanyang bikaka. Doon mo malalaman kung babae o lalaki. Tapos kung paano mo naman malalaman kung payat ba siya o mataba, di hintayin mo na lang kapag naluto. Hindi, pwede mo siyang pisilin dyan sa kanyang bikaka para malaman kung mataba siya o payat. Kapag matigas, di mataba yun. Kapag payat, di malambot. Nga pala palagi may nagtatanong sa akin kung ano daw baga ang oras ng hibas. Ginawa na akong tanungan ng hibas. Ang oras nga pala ngayon ng hibas ay madaling araw. Mga alauna ng madaling araw ay hibas na yon. Tapos mga ganitong oras nga alas 5 ay tumataib na. Kaya naman ay pauwi na nga kami at alas 5 na ng umaga. Nakasakay nga pala kami ng kapatid ko ngayon ay sa bangkang maliit at umuna na nga pala kami. Kasi nga sila papa ay dadaan pa sa bayan at ihahatid nga sila mama at saka yung kapatid kong maliit at papasok. Bali na bali pa nga yung tarik namin kasi nga ay napadaan kami sa mga mangingilaw. Ay tinatalawon bagay yung aming mukha ay di anong sulo kaya naman hindi namin makita yung daan at napabangga nga kami din sa mga tulos din sa dagat. Kagabi yan, nung pumunta pala ang kami din sa dagat. Yung talagang mahirap kapag ikaw ay magdadrive ng bangka kapag gabi. Dapat ay may flashlight ka din kasi nga ay maraming mga tulos or mga kawakawayan na nagkalat din sa dagat. Ang mga kawakawayan pa man din ka sa dagat ay hindi basta lang nakalutang, kundi ay nakatayo talaga sila at mula lang yung mga dulo nila ay may mga bruma baga. Kaya mabigat, kaya nakatayo yung kawayan. Medyo masama nga pala yung pakiramdam ko dyan at masakit nga ang aking bungo kasi nga ay dalawa-dalawa ang flashlight na gamit ko kasi daling malubat kaya napagdalawa ko. So yun na nga, balik tayo sa pangingilaw at ano ba naman yan at hindi sunod-sunod yung pagkalagay ko ng video. Ako'y tinatamad ng isingit ito dun sa gitna. So yun na nga, basta ako'y nakahuli dyan ng isda na hindi ko alam yung pangalan pero masarap yan inihaw. So yun na nga, papunta na naman ulit ako sa dagat ng ganitong oras kainitan. Ayan, sinamahan ako ni Abong. Ewan ko lang kung yan itatagal. May iiwan na naman ako. Saan pati nagapupunta? Ay, grabe ang init. Diretsahan na nga pala ang salita ko ngayon kasi nga may nag-request sa akin na diretsahan na lang daw ang pagsasalita habang ako ay nagbablog. Pero yung iba, i-voice over ko pa din. Kasi nga dumating na yung aking mic.
na in-order kasi hindi ako na-approve sa aking pre-sample. So yun, sa kalagitnaan ng paglalakad ko ay tumigil muna ako saglit. At parang hindi ko na kaya yung init. May payong naman kasi ako, tinatamad lang ako magbitbit. Hindi ko na nga pala dinala yung table ko kasi doon ako sa may papag magluluto. Kasi maliit lang naman ngayon ng tubig. Makapagluto ako doon. Saka bawas na rin sa dala kasi sobrang bigat. Tapos pagkakuha ko ng payong, biglang lumilom. O, diba? Pang-asar. Pero okay na rin yan. Hindi ako mahirapan masyado. Ay, nakalimutan ko pala magpalit ng tsinelas. Tsinelas ko. Mahirap ito ilakad dito. Wala yung pangmalakasan kong Doralite. So yun na nga, habang ako ay naglalakad ay may napansin ako dito nakasangit na tabla. At ang duda ko ay ito yung aking sahig doon sa aking papag. Aba, ay may sumira. Matagal ko na kasi hindi napupuntahan yun. Kilala ko to eh. Ayan. Ito yung sa papag ko nakalagay. So yan nga, nakikita ko na yung aking papag. At tanaw ko nga dito, nakulang na yung sahig niya. Ayun, dito nga galing. Ayan, natanggal. Pero ba't nakarating doon? Parang sinadya, ano? Dapat pala nagdala ko ng martilyo. Hindi para pang repair, para pang pukpok doon sa may gawa niyan. Yun, tingnan nyo naman. Parang sinadya talagang tanggalin. Hey, bintangera yan. Malay mo naman ay gawa lang ng alon tapos napadpad doon at sumangyat. O kaya ay kusa siyang umakyat sa bakawan para daw makita ako at ma-repair ko. Nakakatuwa nga talaga sa pwesto na to kaya naman ipabalik-balik talaga ako dito kahit na palagi nga naabot ito ng tubig at saka kahit minsan ako'y pinapanlaw dito. Okay lang naman at ang maganda naman yung view. Yun ang importante. At saka presko kasi dito kaya naman maganda talaga ditong pumwesto. Kumbaga ay lampasan kasi ang hangin. Gawa ng kaliwat kanan ko, harapan ay yun, hawan. Hindi katulad dun sa may aking pinaglulutuan na sa dalampasigan na dun lang sa harapan na pinaglulutuan ko yung hawan. Sa likod ay puro lalauhan na. Mahirap pala kapag ganitong diretsahan ng salita habang ikaw ay nagbablog. Kasi hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Nalilimutan ko kung sasabihin ko. Saka alam mo yun, parang nakatakot. Baka bigla may sumagot. Kasi naman ako lang ang tao dito tapos ako'y daldal ng daldal habang nagbablog. Tapos biglang may sumagot sa akin na, oo nga naman. O di kaya naman ay kakaiba yung sagot. Ayun, parang nakatakot yun. Kahit tao bagay yung sumagot na yun. Kasi nakakagulat. Ako pa man din ay magulat din kapag ganitong mag-isa lang ako. Tapos yung bigla na lang may magsasalita sa likuran mo. Yan o yan. Nga pala, ito yung mga lulutuin ko. Pero ito, kikilawin ko lang to. Hindi naman kasi ito niluluto. Pero pwede rin tong lutuin. Lalahukan ng itlog. Masarap yun. Pero isang piraso lang naman, ay ano ko lang yan. Kainin ko lang ng hilaw. Tapos itong tagutungan, iihaw ko. Yan. Saka yung isang isda na nahuli ko. Ito. Medyo iba na yung kulay niya kasi tanghali. Tapos itong kasag ang gagataan ko. Ibutas nga pala yung isa dyan kasi pinana ng kapatid ko. Yung iba nga pala dyan ay mga huli ng kapatid ko. Kumbaga kinuha ko lang yung mga nahuli ng kapatid ko at pinalit ko doon sa aking nahuli. Kasi nga yung mga nahuli niya may tusok, ay din ay mga mayayatak na nga. Kasi nga ibebenta doon ni Papa. Yung sa akin kasi mga kinamay ko lang yun. Pero hindi naman ganun karamihan yung nahuli ko, kundi lang din naman. Nga pala may ilan na nagre-request sa akin na ipasyal ko naman daw kayo sa mga magagandang beach dito sa Quezon. Kaya nga lang ay syempre kailangan nyo ng kwarta. Sa ngayon po kasi wala pa akong budget para doon. Siguro soon po kapag meron na. At saka syempre gusto ko rin yung may makakasama ako. At saka yung makakasama ko sana yung ka-vibes ko. Kasi dati nag-vlog na rin kasi ako niyan sa beach dito. Dito lang malapit sa amin. Kaya nga lang ay ayun. Hindi ko nagustuhan yung lugar. Hindi naman siguro sa pangit yung lugar. Siguro yung pangit lang talaga yung ugali ko. Hindi kasi may kanya-kanya naman tayong opinion sa mga bagay-bagay. At saka hindi naman porke gusto ng iba ay gusto ko din. Parang ganito lang yan. Gusto mo siya tapos iba yung gusto niya. Ay iya, sakit nun. So yun na nga, marami naman nagpupunta doon. Kumbaga hindi ko lang siguro trip yung lugar. Siguro masanay lang talaga ako isa lalauhan. O di kaya naman isa ilog. Tapos yun na nga, hindi ko rin nagustuhan yung inugali ng isa naming kasama. Kaya naman talaga mas gusto ko kapag ganung galaan ay talagang yung ka-vibes ko din. Kaya naman ay kesa i-post ko pa yun tapos magtatalak lang ako doon, ay duwag na laang.
Ayoko ng ganun, gusto ko good vibes lang. Dalawa na nga pala ang binuhay kong apoy para makapag-ihaw na rin ako para naman na hindi sayang sa oras. Kaya nga lang ay grabe naman sa usok para ako nag-auling na rin at hindi nagaluto ay. Baligtad pala yung pagkalagay ko ng tungko, din nga pala sa kabila ang hangin. Dapat doon ako sa kabila naglagay ng tungko, yano ay. Salong-salo ko yung usok ay, wari ko naman hindi na ako makakagat ng niknik na rin. Nga pala may ilan dito na gustong gusto ay manisid ako ng pang-ulam. Ay sun po kapag medyo tumagal-tagal na aring aking buhok at gawa ng kaririban lang po kasi ay kapag ito sinisid ko sa dagat ay nako po baka bumuhaghag ay sayang naman ang pinariban ay inutang pa man din laang. So yun na nga pagkatapos ko magluto ay binuksan ko naman aring swaki. Kapag nga pala magbubukas ka ng swaki ay gagamitan mo siya ng kutsilyo o di kaya naman ay kahit kutsara. Hindi siya pwedeng diinan laang ng kamay katulad nung ginagawa kapag nagbubukas ng tuyom. Kasi nga matigas ang balat nito, pwede rin naman sigurong buksan gamit ang kamay. Kaya nga lang ay awan ko na laang kung hindi matinik ang iyong kamay kapag diniinan mo yan. So yun, natatapos na nga pala ako magluto at hindi naman siguro ako sugapa sa ulam ay ano, yan daming kong ulam, ako lang naman mag-isang kakain. Pero okay lang naman yan, kahit naman yan hindi ko nauubos ay yung mga tira ko naman ay kinakain ko pa rin yan sa bahay. O di kaya naman ay yung mga kasama ko sa bahay, inuulam din namin doon. So yun, nangakain po tayo guys. At si Abo nga pala ay ayun, tulog na tulog o. Ayaw ko nga palang gisingin yan at kasi nga yan ay kapag ginising ko, yan ay uuwi na at ako iiwan yan. Mamaya ko na lang siya bibigyan ng pagkain kapag nagising siya. Agad ko nga pala nilantakan itong swaki na nakuha ko kasi nga ang dami mga hayop-hayop na nagaliparan. Ganyan talaga kapag ganito ang ulam. O di kaya ay kapag mga karabang ulam, ang dami mga hayop-hayop baga nagaliparan. Hindi naman siya langaw, kumbaga para baga siyang mga niknik, malalaki-laki nga lang sa niknik. Nga pala sa mga gustong itanong ko ano baga lasa na rin swaki, ayun, kita naman sa reaction ko kung paano ko kinain yung isa kanina. Kasi nga ay hindi talaga ako sanay kapag swaki yung kakainin ko. Mas gusto ko yung tuyom kasi nga yung tuyom ay hindi malaray, hindi nga tulad nitong swaki na malaray baga siya tapos ang bilis niya matunaw sa bibig. Kahit nga tanggalin mo lang siya dun sa kanyang lalagyan ay natutunaw na. Tapos maumay din siyang kainin. Sunod ko nga pala nilantakan na itong isda na nahuli ko. Hindi ko nga lang alam kung anong tawag dito pero masarap itong inihaw. Kasi nga makapal at malambot yung kanyang laman. Nga pala kung mapapansin niyo yung inihaw kong tagutungan ay kunti na lang at uling na ay ano. Pero yan ay tamang-tama lang kasi nga makapal po ang balat niyan. Hindi pa yan sunog sa ilalim. O tanawa, tinamukat hilaw pa. Medyo dumudugo pa nga yung kanyang atay pero okay na yan at swabe na yan. Patay gut ako ay. Nagising na nga pala si Abong kaya naman ay binigyan ko siya ng kanin at saka ulam. At ayun, kumakain din naman siya. Himala at kumakain kasi nga yan ang arte niyang aso na yan. Yan ay mapili baga sa pagkain. Kala mo yan ang gwapo. Nga pala talagang hilaw pa yung isang tagutungan kaya naman hindi ko na nga kinain at atay lang yung kinuha ko. Atay nga pala ang pinakapaborito ko dito sa tagutungan. At kahit naman sino siguro na mga kumakain ng tagutungan ay talagang atay lagi ang gusto nila. Kayo guys na mga kumakain ng tagutungan dyan, anong paborito nyo sa tagutungan? Hindi naman siguro yung tinik ay ano. Comment kayo mga katabody ko anong gusto nyo sa tagutungan.